kahapon ho kasi ang kumbaga ang naging focus din itong si Alcantara nga kasi medyo bago ito no yung kanyang sabihin na natin pagbaligtad sa kanyang mga unang statement na wala siyang kinalaman. So kahapon Opo. po, kahapon ho ba may prepared na para bagang ano po ito addendum, dagdag na na affidavit ng inyong kliyente na hindi po lamang nabasa kahapon? Actually, meron na po kaming idea na may ganun po, no? Although, at gaya nga ng sabi ko, meron na po kaming, when you hire a client or when you have a client, you ask him already to tell all, no? Oh, mm. Tapos, because otherwise we would not know and be able to defend him properly. So, we had seen this at least no part of yung mga statements pero hindi yung detalye. So for example, alam na namin na merong mga pera na na-deliver no doon po sa Shangri-La pero yung pong detalye no yung how many Opo. maleta, kung Mm, sino yung mm, tumanggap, saan yung mm, lugar, mm. hindi po namin talaga na nakuha kasi in a way medyo natatakot din pa rin si Bryce no? Na to actually come out no in the open kasi napakadali po natanggihan no? It's so easy to say hindi ako yan, hindi ko natanggap yan. And then he's always so very careful. Yeah, that's the one thing I noticed about Bryce. Very, very careful. Kasi nga, merong mga tao na matataas ang katungkulan no, na baka mabangga niya. Opo, ito po. Nung una ho kasi, 'di ba, ano siya no, natakot siya sa Senado kaya nga nung siya po'y hiniram ng House sa kanilang Yes. hearing, ayaw niya na hong bumalik doon, 'di ba? Kaya nagkaroon sila Yes. ng parang kasunduan dahil na lang po sa krame. During Tama po. sa testimony po ni Bryce sa Tricom, doon niya binanggit itong mga pangalan ng senador. Alright, Yes. opo. Matapang niya sinabi 'yon. Pagbalik niya po doon sa Senado, ang dating bumaligtad siya na parang binabawi niya. 'Di ba? At doon po nagkaroon ng duda ang iba, mukhang may problema. Oh, can you clarify that ba't ganun ang pangyayari? Gaya nga sabi ko, no, si Brad is very, very careful. So, nung nandoon po siya sa Congress, meron po siyang mga pahayag tungkol dun sa mga senador kasi hawak niya po dun sa cellphone yung Mhm. pong ebidensya Mm. with regard to Senator Jinggoy at saka with regard to Senator Joel na meron na po siya dun sa cellphone niya, including the photographs no, na Mm. makikita niyo lumabas nung time na yon. Now, obviously, he would not want to make any further accusations kasi nga hindi pa niya hawak yung mga ibang ebidensya. So ngayon we are in the process of going through that. That's why medyo lumalakas na din ang loob niya. Okay, so ito lang po, with all due respect, kanila ho naman tinatanggi ito ano po, ng dalawang senador. So ngayon Yeah. po, hindi nagbabago yung statement ng inyong kliyente na yung dalawang senador na binanggit niya doon sa House hearing, talaga namang sangkot dito sa iskandalong ito? Opo, from the very beginning, if you will notice, it was Bryce na talagang unang-una na naglabas ng mga pangalan ng certain personalities. Si Senator Jinggoy, si Senator Joel, si Yusek Bernardo, si Mhm. Mitch Cayon. He was the Mhm. one who Mhm. brought all of these names out into the open. And it was si Henry Alcantara na tanggi ng tanggi. Mm. He was saying, hindi ko kilala Mm. yan, hindi ko Mm. nakakausap yan. Ano? So, Mm. nung yesterday po, nung biglang bumaliktad po si Engineer Alcantara, actually, nakakagaan po ng loob. Because now, ngayon si Bryce, medyo validated na po lahat ng mga statements na binigay na niya. It exposed him to Mm. danger. Mhm. No? Because of retribution, nalalabanan siya, pipitikin siya ng kabila. And now ngayon, meron na ngayong iba na basically na nagko-corroborate doon sa sinasabi niya. Mm. Now he is now more free no to talk Ah. about other personalities who might be involved as well. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!